Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang tungkol sa massive expansion ni Ripple sa UK at Europe na sinasabi ng isang crypto founder na napakalaking bagay para kay XRP at sa kanyang mga holders. Alamin po natin kung bakit ito tinuturing na milestone dito sa financial world or mundo ng finance at kung ano ang posibleng epekto nito sa presyo at demand ng XRP sa mga susunod na buwan o taon. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan, ano ang nangyayari sa payment system ng Europe at saka UK? Sa Europe po ngayon ay dumadaan sa malaking transformation ang kanilang financial system. Ang European Central Bank ay matagal nang nagtutulak para sa instant payment. Dahil dito, ipinanganak ang SEPA Instant Credit Transfer Scheme kung saan ang euro transactions ay pwede pong mag-settle in less than 10 seconds. Ibig sabihin, mas mabilis na ang paglipat or pag-transfer ng pera across countries na kasama sa SEPA system. Kapag mas mabilis po ang transaction, mas nagiging convenient ito sa mga tao at sa mga negosyo. Ang impact po nito sa market ay malinaw. Kapag nasanay ang mga tao at financial institutions sa bilis ng settlement, mas hahanap po sila ng solusyon na makakapagbigay pa ng mas mababang cost at mas seamless na experience. Dito na po pumapasok si Ripple at si XRP. Sa UK naman, meron ng Faster Payments Service o FPS. Noong taong 2021 pa lang, nakaproseso na po ito ng 3.4 billion payments na may total na 2.6 trillion pounds. Tumataas ang paggamit nito taon-taon. Bukod pa dito, binabago rin ng Bank of England ang Real-Time Gross Settlement System or RTGS at isinasama po nila ang ISO 222 standard. Ang effect po nito ay mas magiging efficient at globally connected ang kanilang payment system. Ang ibig pong sabihin nito para sa market ay mas maraming oportunidad para sa mga bagong technology tulad po ng blockchain at saka crypto. Ano naman po ang role ni Ripple para sa instant payments? Yan, si Ripple po ay may tinatawag na on-demand liquidity or ODL. Ang gamit po nito ay si XRP bilang bridge asset. Sa simpleng salita, hindi na kailangan ng pre-funded accounts kapag magpapadala ng pera cross-border. Ang bangko o financial institution ay pwedeng gumamit ng XRP para masettle agad ang transaction. Kung ikukumpara po sa lumang sistema, ito ay malaking pagbabago dahil mas mapapabilis po ang daloy ng pera at nababawasan ang gastos. Ang effect po nito sa market ay kung mas maraming institution ang gagamit ng ODL, mas lalaki ang demand para kay XRP. At kapag mas malaki ang demand, mas mataas po ang chance na tumaas ang kanyang presyo sa market. Kung titingnan, mas tugma ang technology ni Ripple sa SEPA at saka FPS dahil parehong nakatuon sa bilis at saka liquidity. Ito ang dahilan kung bakit maraming analyst ang nagsasabi na malakas ang positioning ni Ripple para mas makuha ang market share sa global payments. Ngayon ay ano po ang mga bagong developments na nagpapalakas kay Ripple? Kamakailan ay nakipag-partner po si Ripple sa London-based fintech company na OpenPaid. Ang partnership na ito ay nakatuon po sa pagbuo ng scalable payment at saka stablecoin infrastructure. Sa madaling salita, mas tinutulungan nito ang cross-border flows ng pera. Kasama pa riyan ang global network ng Ripple na may partnership sa maraming banks at saka institutions. Ang strategy na ito ay malinaw. Gusto nilang maging bahagi ng instant payment framework hindi lang sa Europe kundi sa buong mundo. Ang impact po nito sa market
ay kung mas maraming partnerships ang nakakabit kay Ripple, mas nagiging trusted player po siya sa financial ecosystem. At kapag mas malawak po ang integration, mas tataas ang posibilidad na gagamitin sa XRP bilang pangunahing liquidity provider. Ngayon ay ano po ang ibig sabihin nito para sa mga XRP holders? Ayan, para po sa mga may hawak na XRP, ang pinakamalagang epekto ng expansion na ito ay ang posibilidad na tumaas po ang demand kay XRP bilang bridge currency. Kung ang mga banks at saka payment providers ay mag-a-adapt ng ODL, mas kakailanganin po nila ng XRP para gumana ang sistema. Pero may mga kondisyon po dito. Una, kailangan ng malinaw na regulatory framework para sa paggamit ng crypto. Pangalawa, dapat may sapat na commercial na agreements at willingness mula sa mga financial institutions. Kung maayos ang mga ito, mas magiging sustainable ang paggamit kay XRP. Sa kabilang banda, kung magiging mabagal ang adoption o kung magkakaroon po ng mga regulatory hurdles, maaaring mabawasan po ang momentum ng presyo. At ayan, bilang panghuli, kung susuriin po, malaki ang potensyal na dala ng expansion ni Ripple sa Europe at saka UK. Ang modernization ng payment systems po tulad ng SEPA at FPS ay nagbibigay ng perfect timing para kay Ripple na ipakita ang kanyang value. Sa XRP bilang bridge asset ay may malaking role na pwede pong gampanan sa liquidity at saka instant settlement. Para po sa market, ibig pong sabihin nito ay posibleng magkaroon ng tuloy-tuloy na demand para kay XRP na hindi lamang dahil sa speculation kundi dahil po sa totoong paggamit or utility. Kung ito ay magpapatuloy, mas mataas po ang chance na makita natin sa XRP na mas magiging malaga sa global financial system at posibleng tumaas ang kanyang presyo sa hinaharap. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.